direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Of course, pag-usapan natin ng West Philippine Sea na ayaw pa rin pong tantanan ng nag-iisa at natatangi nangungunang bully sa karagatan, ang China. Nako, nagre-react agad yung mga Vicky River Sanday. Lalo-talo na yung mga pro-China. Saan ako kaya? Attorney Jay Batumbakal. Prof, kumusta ka na? Attorney Jay, si Orly Trinidad sa DCWB. Kumusta na po kayo, sir? Saan siya? Okay. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Una kasi issue gusto kong na-obserbahan ko lang naman. Parang medyo nagiging mas marahas ngayon ang China. Hindi lang sa Scarborough Shoal, hindi lang sa Sandy Cay, hindi lang sa mga lugar na merong contention ng kanilang pinupuntahan. Lumapit yata ang kanilang lumapit mismo sa ating po mga dalampasigan. Malapit-lapit na ilan nautical miles lang sa Ilocos, sa Zambales, hanggang sa ibaba, Mindoro at Basilan, namamataan na ho sila. Meron ba tayong na dapat tingnan dito at meron ba pakulugan itong mga pangyayaring ito, Attorney Jay? Well, una po, yung totoo po, na nagiging mas marahas nga sila at talagang pinipilit nila yung sarili nila. No? Mm-hmm. At yung ginagawa nila ay talagang pinipilit nilang bantayan yung kanilang 9-dash line. No? Nilalapitan nila lahat ng pumapasok doon, mga Pilipino na barko at bangka. Tapos po yung nakita naman natin yung kanilang presensya, pinapaabot talaga nila hanggang dun sa dulo ng kanilang claim. No? Mm-hmm. So lahat po ito, ang ibig sabihin, pinapakita nila na kumbaga talagang inaagaw na nila yung karagatan at gusto nila talaga tayong pasukuin. No? Kaya ngayon, yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, mga pananakot po yan. Parang pinapakita nila na silang malakas at wala daw tayong magagawa, no? So parang tinatakot na tayo na parang surrender na lang tayo, no? So parang part ito ng effort, last ditch effort na para ipakita sa buong mundo na totoo at na nararan sila para i-implement yung 10-dash line, ganun po ba 'yon? Opo, parang ganun nga po. Ini-implement nila ika nga, no? Pero nakita natin na yung implementation nila, hindi tumatalab dahil lalo lang silang... Pinukontra lalo sila. Hindi na Pilipinas, pati Indonesia, pinapalagan sila eh. Lagi nire-radio challenge. Opo. At isa pa ay dahil nga kinokontra sila, di lalo lang napakita na wala talagang basehan yung kanilang claim. At nakikita rin na dinadaan lang talaga nila sa dahas, no? Parang itong pinakauling insidente yung binabasa ko rito, Australia yata yung kanilang pinakitaan ng pambubuli. Nabalitaan niyo yun, Attorney Jay? Opo, may mga lumbas nga po na report. Anong update dito? Di ko lang nasundan eh. Pero mukhang sa mga pangyayaring ito, lalong lumalakas ang panawagan na umaksyon din dito ang UN. Hindi naman tayo nagkura na pakikisama sa UN, pero parang sa ganitong sitwasyon, bulag yata o ayaw yata magsalita ng UN dahil miyembro ng Security Council o bumubuo ng Security Council ng China. Well, hindi nga po masyadong ma-action ng UN dahil una, siyempre po yan, no? Over 160 member countries yan. Mm-hmm. At pangalawa, marami po sa kanila na-implement siya ng China. No? Mm-hmm. Lalo na yung mga bansa sa Africa at sa Asia, no? Na-impluwensyahan talaga ng China dahil hawak nila ang mga aid and assistance. Opo. Mm-hmm. Papa, sa ganitong pagkakataon, ano ang tamang gawin pa rin ng Pilipinas? Ituloy lang yung ating pakikipag-ugnayan doon naman sa mga bansa na tutol naman sa pamubuli po ng China, Attorney Jay. Well, tama po yun. Kailangan pagpatuloy yun. At isa pa siguro, kailangan din natin trabahuhin na yun yung mga ibang bansa, katulad nga sa Africa, kahit sila na-impluensya ng China, kailangan din natin siguro gawin ng trabaho na ipakita sa kanila, kausapin sila at pakita sa kanila na ang China ay dapat makita nilang katotohanan, no? At dahil
gagawin din sa kanila yon eventually, no? Kahit wala silang, kahit hindi, kung hindi sa katubigan, sa ibang bagay, makikita nila ang tunay na mukha ng China. Parang dito mga nakarang araw, may mga pagtatangka, pero natatabi naman daw ng Philippine Coast Guard, yung mga barko nitong ng China Coast Guard, o mga monster ship na binabanggit. Pero kung ito magpapatuloy, ano ba sa tingin ninyo? Ubusan lang ba ito ng pasensya? Yun po ang gusto talaga nila mangyari. No, na maubusan tayo ng pasensya at gumawa tayo ng isang hakbang na gagamitin nila na dahilan para balikan tayo, no, ng mas malakas, no. Talagang naghahanap sila kumbaga ng dahilan na awayin tayo, no. Meron pa ba tayong kinakailangang siguro karagdagang gawin? Well, I'm referring doon sa pinanggagaliitin ng China, yung mga Typhoon missile launcher na meron dito sa atin. Kinakailangan pa ba na may mga karagdagang tayong ganung pagpapakita para kahit pa paano ay masabi rin natin na hindi ito yung takutan lang na kung ano-ano mga gamit? Opo. Actually, agree po ako doon sa mga hakbang na gano'n dahil nakita naman natin ang China nagre-respond lang siya sa sa dahas. Unfortunately, pag pinakita mo na nagpapalakas ka, doon lang siya nagre-responde. Pag nagpapakabait ka o kaya tatahimik ka lang, lalo ka lang inaabuso. Pero pag pinakapakita mong kaya mong tumindig sa sarili mong paa, no, doon sila lalong nagagalit, no. So, kailangan ipakita nga natin na seryoso tayo. Bale. So, yung mga ganyang hakbang, tama po yan. Prof. J, panghuli na lang, gaano raw kahalaga itong eleksyon para maipakita ho natin na wala hong puwang ang pagiging pro-China sa usaping ito at ipapakita ito sa mga kandidato raw. Hindi ko na alam kung may talaga nagpapakitang kandidato na pro-China sila. Pero gaano kahalaga ang pagsuri, pagtingin sa mga kandidato kaugnay nitong ating laban sa China sa West Philippine Sea? Ay, napakahalaga po, no, dahil nakita naman natin itong mga nakaraang 2 taon, no, naglalabasan ang mga paraan kung paano tayong unti-unting inuubos ng China, no, dyan sa larangan ng politika, no, lalo na sa local politics, no. Lahat po ng mga pangyayari yung pinapakita nila, no, na dapat talaga tayong magbantay dahil kung hindi natin kikilatisin yung mga kandidato, no, nakakapasok po ang China. Kumbaga, hindi na nila talaga tayo kailangang lusubin dahil nabibili naman po nila, no, unti-unti ang Pilipinas. So pag laon po, kung hindi natin yan tutugunan, paglaon baka mamaya naging probinsya na tayo ng China nang hindi natin alam. Malungkot. Naranasan kasi natin yan sinamantala tuloy. Professor J, maraming salamat po. Sa ulitin, sir, at patuloy lang po tayo magkaroon ng ugnayan at paghatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan kaugnay po sa pagbabante sa West Philippine Sea. Kahit na election man o hindi at ibang issue man o hindi. Thank you, sir. Welcome po. Hilingan, walang pinoprotektahan.